Ang respiratory failure ay isang kondisyon kung saan ang iyong dugo ay walang sapat na oxygen o may masyadong maraming carbon dioxide. Minsan maaari kang magkaroon ng parehong problema. Kapag huminga ka, kumukuha ng oxygen ang iyong mga baga. Ang oxygen ay pumapasok sa iyong dugo, na nagdadala nito sa iyong mga organs. Ang iyong mga organs, tulad ng iyong puso at utak, ay nangangailangan ng dugong mayaman sa oxygen na ito upang gumana ng maayos. Ang isa pang bahagi ng paghinga ay ang pag-alis ng carbon dioxide mula sa dugo at paghinga nito. Ang pagkakaroon ng sobrang carbon dioxide sa iyong dugo ay maaaring makapinsala sa iyong mga organs. Ano ang nagiging sanhi ng respiratory failure? Ang mga kondisyon na nakakaapekto sa iyong paghinga ay maaaring maging sanhi ng respiratory failure. Ang mga kondisyong ito ay maaaring makaapekto sa mga kalamnan, nerbiyos, buto, o mga tisyo na sumusuporta sa paghinga. O maaari silang direktang makaapekto sa mga baga. Kasama sa mga kondisyong ito ang mga sakit na nakakaapekto ang baga, gaya ng COPD, chronic obstructive pulmonary disease, cystic fibrosis, pulmonya, paninikip ng paghinga sa baradong daluyan ng hangin. At COVID-19, mga kondisyon na nakakaapekto sa mga ugat at kalamnan na kumokontrol sa paghinga, tulad ng amyotrophic lateral sclerosis, ALS, muscular dystrophy, pinsala sa utak ng spine, at cerebral attack. Mga problema sa spine, tulad ng scoliosis, maaari silang makaapekto sa mga buto at kalamnan na ginagamit para sa paghinga. Pinsala sa mga tisyo at tadyang sa paligid ng mga baga. Ang pinsala sa dibdib maaaring magdulot ng pinsalang ito. Mga pinsala sa paglanghap, gaya ng paglanghap ng usok, mula sa apoy, o mapaminsalang usok. Ang mga sintomas ng respiratory failure ay nakasalalay sa sanhi at mga antas ng oxygen at carbon dioxide sa iyong dugo. Ang mababang antas ng oxygen sa dugo ay maaaring magdulot ng igsi ng paghinga at pagkagutom sa hangin, ang pakiramdam na hindi ka makahinga sa sapat na hangin. Ang iyong balat, labi, at mga kuko ay maaari ding magkaroon ng maasul na kulay. Ang mataas na antas ng carbon dioxide ay maaaring magdulot ng mabilis na paghinga at pagkalito. Ang ilang mga tao na may respiratory failure ay maaaring maging lubhang inaantok o mawalan ng malay. Maaaring mayroon din silang arrhythmia o hindi regular na pagtibok ng puso. Maaari kang magkaroon ng mga sintomas na ito kung ang iyong utak at puso ay hindi nakakakuha ng sapat na oxygen. Kapag na-diagnose ka na may respiratory failure, hahanapin ng iyong medical provider kung ano ang sanhi nito. Ang mga pagsusuri para dito ay kadalasang kinabibilangan ng chest x-ray. Kung sa tingin ng iyong provider ay maaaring mayroon kang arrhythmia dahil sa respiratory failure, maaari kang magkaroon ng EKG, electrocardiogram. Ito ay simple at walang sakit na pagsubok na nakakakita at nagtatala ng electrical activity ng iyong puso. Ang paggamot para sa respiratory failure ay depende sa kung ito ay acute o chronic. Kung gaano ito kalubha, ano ang sanhi nito. Ang chronic respiratory failure ay maaaring isang medical emergency. Maaaring kailanganin mo ng paggamot sa intensive care unit sa isang ospital. Ang acute na respiratory failure ay kadalasang ginagamot sa bahay. Ngunit kung malubha ang iyong chronic respiratory failure, maaaring kailanganin mo ng paggamot sa isang pangmatagalang sentro ng pangangalaga. Ang isa sa mga pangunahing layunin ng paggamot ay upang makakuha ng oxygen sa iyong mga baga at iba pang mga organs at alisin ang carbon dioxide mula sa iyong katawan. Ang isa pang layunin ay upang gamutin ang sanhi ng kondisyon. Maaaring kabilang sa mga paggamot ang oxygen therapy, tracheostomy, ventilator, iba pang mga paggamot sa paghinga, gaya ng non-invasive positive pressure ventilation, NPPV, mga likido, madalas sa pamamagitan ng intravenous, IV, upang mapabuti ang daloy ng dugo sa iyong katawan. Nagbibigay din sila ng nutrisyon, medicines, para sa kakulangan sa ginhawa, mga paggamot para sa sanhi ng respiratory failure. Kung mayroon kang respiratory failure, patingnan sa iyong doktor para sa patuloy na pangangalagang medikal. Maaaring magmungkahi ang iyong doktor ng rehabilitasyon ng baga. Kung chronic ang iyong respiratory failure, kailangan mo ng emergency medication, kung mayroon kang malalang sintomas, tulad ng problema sa paghinga o pagsasalita. Ang pamumuhay na may respiratory failure ay maaaring magdulot ng panic, anxiety at depresyon.
Ang therapy sa pag-uusap, mga gamot, at mga grupo ng suporta ay makakatulong sa iyong pakiramdam na bumuti.